Yo, what's up mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel. Ayun, so another episode na naman tayo ng ating podcast, no? So sa video ito, meron tayong 10 question na sasagutin, no? At pwede rin kayong sumabay, no, sa 10 question na to. Pwede rin kayong mag-comment ng inyong mga answer sa question na ito, no? Kung inyong mapapanood ang video na ito, no? Number 1. Kung may isang tanong ka na gusto mong sagutin ng Diyos, ngayon, ano yun? So, mabigat yung mga question, no? So, kung may kung may tanong ka na gustong sagutin ng Diyos, ano yun? Ano yun, no? So, ako, ang tanong ko sa Diyos, bakit hindi niya pa ako binibigyan ng anak? Yun yung gusto kong sagutin ng Diyos sa tanong na ito sa question number 1, no? So, question number 2, medyo mabigat yung mga tanong dito eh. Anong isang pagkakamali ang hindi mo pinagsisihan at bakit? So, parang ang bigat eh, no? Kasi bilang isang Kristiyano, dapat mag-repent tayo sa lahat ng mga kasalanan o kamalian na nagawa natin, no? Pero kung meron man akong pagkakamali na hindi ko napagsisihan, ano ba? Ang hirap mag-isip siguro yun yung sobrang pagmamahal. Sobrang pagmamahal sa mga nakakarelasyon ko, no? Sobrang pagbibigay ng tiwala. Yun yung mga bagay na hindi ko pinagsisisihan. Kasi yun talaga yung aking discernment, no? Ganun talaga ako magmahal. So kapag nagmahal ako, buong buo at yung tiwala laging nandun. So mabigat yung mga tanong, no? So dako tayo sa question number 3. Sabi dito, kung wala kang takot o limitasyon, anong buhay ang gusto mong itayo? Kung wala akong takot at limitasyon, anong buhay ang gusto kong itayo? Siguro yung buhay na mapayapa, no? Pantay-pantay. Wala akong takot, walang limitasyon, no? Kumbaga, walang mahirap, walang mayaman. Lahat parang pantay-pantay lang yung tingin sa isa't isa, no? Yun yung sagot ko sa question number 3. So, dako tayo sa question number 4. Mas pipiliin mo bang maging totoo pero hindi tanggap o tanggap pero hindi totoo? Yun, medyo mabigat to Mas pipiliin mo bang maging totoo pero hindi tanggap o tanggap ka pero hindi totoo? Sobrang bigat ng tanong, no? So, kung ako ang sasagutin, syempre, mas pipiliin ko maging totoo kahit hindi tanggap ng mga tao. Kasi yun yung magpapalaya sa atin katotohanan Sabi nga sa balita katotohanan magpapalaya sa bayan. So sa Christian world, Christian faith, kadalasan talaga nire-reject yung truth. At yung gusto lang ng mga tao yung gusto lang ng kanilang pandinig. Yan. Kaya yung truth, ayaw ng mga tao na nasa dilim. Gusto nila yung gusto lang ng pandinig nila. Kaya pag nakarinig ng truth, nire-reject. Ayaw tanggapin. So, minsan, ganyan din naman tayo. Hindi ko naman tinatanggi sa sarili ko yan. Na may mga words ako na totoo pero hindi ko kayang tanggapin sa aking sarili. So nasa na tayo? Number 5. Dako tayo. Proceed tayo sa number 5. Sa dami ng gulo sa mundo ngayon, saan ka humuhugot ng pag-asa? Yan. Sa dami ng gulo sa mundo ngayon, saan ka humuhugot ng pag-asa? So, dalawa lang naman ang hinuhugutan ko ng pag-asa So, number 1, Panginoon, Diyos, yung kanyang salita, at pangalawa yung aking pamilya. Yan, yung aking mga mahal sa buhay. Yan yung aking pinanghuhugutan ng pag-asa.
So, proceed tayo sa question number 6. Sabi dito, kung makakausap mo ang 10 years old version mo, ano ang sasabihin mo? So, medyo funny to, no, para sa akin. Kung makakausap ko yung 10 years old version ko, sasabihin ko sa kanya na dyan ka na lang. Dyan ka na lang sa pagiging 10 years old mo kasi payapa pa yung kaisipan mo dyan. Wala pang masyadong mga stress, mga isipin. Dito kasi sa edad natin puro puro depression, anxiety, hindi ka makatulog sa gabi sa dami ng iniisip mo. Kaya sasabihin ko sa 10 years old version ko na dyan ka na lang. Kasi dito magulo, no? So, yan yung sagot ko sa number 6. So, dako tayo sa number 7. Proceed tayo sa question number 7. Sabi dito, may pangarap ka bang tinatago hanggang ngayon? Bakit? So, ano ba? Pangarap ko na tinatago hanggang ngayon. So, parang wala naman eh. Pero yung pangarap ko talaga is ito. Ayan, social media. Kumita sa pag-YouTube. At ayan, syempre, ma-provide ko yung pangangailangan ng aking pamilya sa pamamagitan ng pag-YouTube, no? Yan yung number 1 na pangarap ko. Pero yung pangarap ko na nakatago o hindi ko pa sinasabi talaga, sasabihin ko na ngayon dito, syempre. Pangarap ko na yan mula pagkabata pa eh. So, pangarap ko magtayo ng business kagaya ng barbershop, paupahang bahay, yan, yung mga pangarap ko. Tapos magkaroon ng studio recording, yan yung mga pangarap ko na nakatago. Pero sinabi ko na ngayon. So, proceed tayo sa question number 8. So, mahirap pala yung mga ganitong question, no? So, sabi dito, anong mas mahalaga sa'yo? Katotohanan o kapayapaan? Bakit parang yung question may twist, no? Parang sobrang bigat ng tanong. Pero parehas naman kailangan natin yun, yung katotohanan tsaka kapayapaan kung tutuusin, no? Pero kung yan lang yung dalawa na pagpipilian natin, syempre doon tayo sa katotohanan, no? Pero yung katotohanan kasi, kapag inaccept mo yan, ang kasunod niyan, kapayapaan. So, proceed tayo sa question number 9. So, last 2 question, no? So, sabi dito sa number 9, kung may isang bagay kang babaguhin sa Pilipinas, ano ito at paano mo ito sisimulan? So, ito, mabigat na question kasi, buong Pilipinas to. Tapos ka dito pag mahina ka. So, ito ay para sa mga presidente siguro, no? So, kung may babaguhin man ako sa Pilipinas, ano ito at paano ko sisimulan? Siguro, sisimulan ko to sa, kabataan. Sisimulan ko to sa kabataan. At yung plano na pagbabago ay yung disiplina. Disiplina sa sarili, sa pamilya, sa lahat ng bagay na ginagawa nila, no? Number 1 diyan, syempre, disiplina sa sarili. Yung kumbaga sabi sa salita ng Diyos, pagtitimpi, no? Pagpapasyensya, pagtitiis, parang ganun. Pagtitiis sa mga tukso sa mundo. Yan, yung aking sagot sa question number 9. So, last question, number 10, no? Sabi dito, sino ka kapag wala kang trabaho o social media? Sino ka pag wala kang trabaho o walang social media? Medyo nakakatawa to pag nasa bahay ako, no? Pero hindi pa rin eh. Kasi more on cellphone ako pag nasa bahay eh. Kapag wala akong pasok, dito muna tayo. Kapag wala akong pasok, more on cellphone ako sa bahay. Yan. Scroll, nood ng mga may mga matututunan kang may mga sense na mga video, no? Hindi yung parang mga wala lang. Siyempre, kumukuha tayo ng mga inspirasyon sa ibang mga
mga content creator, basta lahat ng mga sikat sa social media, no? Kagaya ng mga podcast, nanonood ako niyan eh. Maganda kasi panoorin yan. Maganda yung nakukuha mong nakakuha ka ng inspirasyon sa kanilang mga buhay, kung paano sila nag-start, kung paano nila na-achieve yung kanilang successful sa buhay, sa mga career na kanilang career na kanilang na career na kanilang sinimulan, no? Yan, no? Tapos, parang dalawa kasing question dito eh. O sa social media, no? Pag walang social media, sino ba ako? Sino ba ako pag wala social media? Parang wala rin akong hilig. Siguro pag wala akong cellphone, baka hindi ako mabuhay. Number one kasi kailangan natin yan eh. Parang yan eh. Sa panahon natin ngayon, parang kailangan na ng utak natin yan. More on cellphone na tayo. Parang yan na yung dyan na tayo nahuhook. Pagkagising sa umaga, tingin sa cellphone. Pagka break time sa trabaho, cellphone. Pag matulog, cellphone, no? Pero nung panahon na wala pa namang Android na cellphone, babalik tayo dyan, no? Maganda-ganda pa yung mental health natin dyan kasi more on tayo eh. More on games. Games na hindi sa cellphone, no? Yung activity. Kagaya ng mga laro ng Pilipino, no? Yan. Parang mas masaya pa yung ganong generation noon kaysa sa ngayon, no? So yan lang yung ating 10 question sa video na ito, no? Kung nasundan ninyo yung question, pwede nyo ring sagutin yan dyan sa comment section isa-isa kung ano yung inyong mga opinion or anong mga sagot ninyo sa question na yan, no? So yun lang ang ating video sa araw na ito. Maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para makatulong ka sa akin.